Magsasagawa ng pagdinigang Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform at iba pang mga kooperatiba, kung saan posibleng talakayin sa Senado mamaya ang pagsusulong sa Agriculture and Fisheries Extension Act of 2025. Si Vel Custodio sa report live. Vel. Rise and Shine Dayan, isinusulong ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang pagpapalakas sa agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng Agriculture and Fisheries Extension Act of 2025. Layunin nito na matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na makasabay sa pagbabago ng teknolohiya at makabangon. Sa ilalim ng Senate Bill 1182 o Agriculture and Fisheries Extension Act of 2025, itinakda ang pagbubuo ng Philippine Agriculture and Fisheries Extension Agency o PAFEA. Ang bagong ahensyang ito ang mangunguna sa pagpapalakas ng mga programa at serbisyo sa agrikultura at pangisdaan sa buong bansa. Layunin ng panukalang batas na gawing mas efficient at accessible ang mga extension services, kabilang na ang trainings, technical assistance, suporta sa produksyon, at marketing para sa mga magsasaka at mangingisda. Layunin din ito na hindi lang kailangang bumiyahe ng malayo ng mga magsasaka para humingi ng assistance mula sa gobyerno. Ang mga probinsya at bayan ang magiging pangunahing tagapagpatupad ng programa habang maglalaan ng national government ng pondo at mga grant upang suportahan ang mga lokal na opisina. Kung sakaling maisabatas, inaasahang makakatulong ito sa pagpapataas ng ani, kita at kaalaman ng mga nasa agrikultura at pangisdaan. Ngunit ilang sa mga hamong kinakaharap ng Agriculture and Fisheries Act ay ang pondo, kakayahan ng mga lokal na opisina at koordinasyon ng mga ahensya at kooperatiba na posibleng talakayin mamaya sa naturang komite kasama ang Ways and Means at Finance Committee. Dayan, kung babalikan, kasama rin ang Agriculture and Fisheries Extension Act of 2025 sa mga naturang isinusulong na sa 7 pillars ng Rice Tarification Law Amendments. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Vel Custodio.